pink. Pero yung unang tradisyon, hindi naman nagpipink yung papa, mga pare. May hawak na pink na rosa. Rose. Hindi pink na rosa. Rose, golden rose. Para magprosyon, ialay kay Maria. But not the pink na kasabon. Hindi yan alam ng ibang mga pare. Pero yung ibang mga pare, gusto rin ng rose. Gusto rin ng rose. Gusto rin ng pink. Kasi paborito nila yung pink eh. Kaso ang paborito ko, mas gusto ko yung ibang kulay, hindi pink, except pink. No. No. Pero kung Lacoste yan, Lacoste na pink, Hermes na pink, bigyan sa akin, di suot ko yan. Pagbibili ko yan para makapera. Ibigay mo rin sa madre o sa girlfriend nyo. Yan. Another question? Padre, excuse me po. So yung pong candle, yung kandila na ginagamit natin sa Lent, hindi po talaga pink yun. Hindi. Dahil po syempre pag nag-prepare tayo ng kandila, yung violet at saka pink. So hindi talaga siya pink. Hindi Kasi parang nakakalito, Padre, pagka kasi kami lagi nag-prepare sa simbahan. Pero hindi talaga hindi yung pink. Violet yun. 4 na violet. Violet and talagang Pero 4 na violet, hindi siya pink. 4 Walang na violet. 4 na violet yun. Pero linalagyan nila ng pink dahil nga yung ibang pare gusto magmadre kaya nilalagyan ng pink. Hindi. Tunay talaga sa tradisyon. Violet isang At pink. sa tradisyon nga ng crown, galing yan sa Germany. Ngayon lang yan na century. Hindi naman yan na anyway, no, sabi nga ni Cardinal Tagle, hindi naman yan sa pink, sa violet. Mas mga Jesuit, hindi naman naniwala sa mga pink na yan, violet na yan. Ang pinaka-important niyo, ating pananampalataya. Kaso, mayroon talaga mga pare na makitid ang isip na nag-away-away. Father, bakit pink? Bakit 5 kandila? Bakit 3 kandila? Hindi naman yan sa kandila. Ang tanong diyan, ano ang espiritu mo pagpasok mo ng simbahan? Nandiyan ka para magbilang ng kandila? Nandiyan ka ba para tingnan kung violet o pink? Nandiyan ka ba para tingnan kung may uban o wala? O nandiyan ka para sa Diyos? Ang importante niyan sa lahat, nandiyan tayo para sa Diyos. Okay, meron kasi mga tao, mga pare, na talagang dapat 2 talagang kandila, dapat 3 ang kandila. Pag nandiyan papa, dapat 10 kandila. Hindi naman sinasabing ganyan. Mas kinabigyan mo 10, 20 kandila, pero ang puso mo nasa labas, useless ka magsimba. Huwag na lang kayo magsimba. Yan sinasabi ko lagi. Kung minsan nag-strict tayo sa mga ganyan na mga simbolo, pero yung puso natin ay napakalayo. Hindi naman tayo Pharisees. Hindi naman tayo Fariseo eh. Tayo Katoliko, Kristiyano, na bahala ang pare niya kung anong gusto niya. Magsayaw, mag-brief pa siya yan, maghubad pa siya, wala akong pakialam. Nandiyan ako para sa Diyos. Hindi naman sa brief niya kulay pink, kulay pula, wala akong magkwan ka pa siya yan. Maglagay pa siya ng panty, maski pare siya, wala akong pakialam sa kanya. Nandiyan ako para sa Diyos. O magtangga pa siya yan, tangga ba yun? Magtangga ka pa dyan, magsando ka pa dyan, bahala ka, magboxer ka pa dyan. Wala akong pakialam, nandiyan ako para sa Diyos. Yan dapat ang nasa puso natin, hindi yung, Father, hindi ako magsisimba dahil kulay pink nakita ko. Father, hindi ako magsisimba dahil 3 yung kandila. Father, hindi ako magsisimba dahil ganyan. Ang ibig sabihin yan, anong ibig sabihin yan? Superficial ang ating pananampalataya. Dito sa Europe, ganun. Yan ang sasabi sa akin kay Cardinal Tagle, no? Nag-aaway-away sa kandila. Nag-iibang ugali sa kandila, pero magagaling sa kandila, magaling mag-pink, tapos yung pakikisama sa asawa, masama. Useless yun. Pero kung nag-respeto tayo sa tradisyon, no? At minalo pang asawa mo, di mas maganda. Okay yun. At minahal si Bonifacio, mas the best. Mamma mia. Another Pero, Father, kasi kung minsan yung mga old na, I'm sorry ha, sorry po, hindi ko po generalize ha. Kung minsan po kasi, Father, yung mga matatagal na sa simbahan, sila yung masyadong napakakon sa rules. Yeah. rules nila. Yung bang hindi sila maka-move on kung minsan dahil ang rason po nila is mas matagal na ako sa iyo. Alam ko na ang lahat. Yun po ang
Kaya ang Tuloy yan, hirap tuloy po yan. din, Father, na Haya- i-insist mo yung pan. Ay, manahimik ka na lang kaysa magkaroon Manahimik. ka ng kaaway. Exactly. Oo, hayaan nyo na, hayaan nyo na. Meron mga ganyan eh. Si Cardinal Tagle, hindi siya naglalagay ng sutana, no? Hanggang, naikwento ko na sa inyo yan, di ba? Nung kay Pope Francis, lahat ng mga dito sa Europe, dito sa Vatican, lahat yan nakatalare. Nakasutana, mayroong nakafasyang pink, no? Si Cardinal Tagle, hindi naman niya alam. Pumunta siya, nag-present siya sa Papa, lahat na Cardinal, nakasutana, at saka naka-pink na parang belt na pink. Siya, ang dala lang niya, Amerikana lang siya at clergyman, parang ganito, at saka Amerikana. Sabi ni Pope Francis, oh, finally, may nakita kong cardinal na normal. No, nagtawanan yung lahat. Kasi si cardinal, hindi naman siya, tayo mga Pilipino, sa Pilipinas, ang mga pare, naka-t-shirt, naka-short, naka-chinelas, crocs. Dito sa Italia, ang tingin sa'yo, ibang tingin sa'yo pagka naka-chinelas, naka-short na pare. Dito sa Italia, lahat naka-clergyman, lahat nakasutana. Ibang kultura. Ibang kultura. Kaya kung ang kultura ng isang taong kaharap mo ganyan, huwag na kayo makipag-away. Huwag nyo nang sirain yung lunch nyo. Huwag nyo nang sirain yung appetite nyo. Huwag nyo nang sirain sa araw nyo dahil dyan sa kandila, dahil dyan sa naka-short, nakatangga, nakabahala siya. Mag-tumbling ka pa dyan. Pakialam ko sa'yo. Basta importante sa akin, nasa ang Diyos, yung nasa puso ko. Hindi naman tayo pare-pareho eh. Ipagdasal na lang natin sila na sana, kung okay lang, kung maganda ang ugali nila. Kung yung ugali nila parang aso, ay mama mia, wag na. Siya na lang, bahala ka sarili mo. Mamatay ka dyan sarili mo. Yeah. Yan mo sila. Basta importante na ugali natin yan. Pinaka-importante yan. Mga accidents lang yan eh. Mga accidents. Ang pinaka-importante yung substance. Yan sa metaphysics. No? Ang substance ay mag-remain, ang accidents hindi. Ang pinaka-importante yung sustansa. Hindi yung material, hindi yung forma. But sustansa. Meron pa? O bilis na tayo. O nakabayad na ako ng utang sa inyo. Alas 11 na. Hello? Buhay ba kayo? Buhay pa po, Meron pa Father. po ba mga kapatid? O nakabayad na ako ng utang ha. Pumasok ko sa inyo 9:15. Mama mia. 10:53 na. Kayo naman ay may utang sa akin ha. Glory to God. Salamat po, Father. Kung wala na po magtatanong. Salamat po ng marami. Ako naman magtatanong, mahal niyo ba ako? Yes po, Padre. Amen, Father. Amen. I love you with the love of the Lord. Dapat mamahalin lang ang Diyos, hindi si Bonifacio. Kita mo yan? Well, grabe naman kayo. 2 oras tayo nag-reflection. Wala kayong natutunan. Mamahalin natin ang Diyos. Mama mia naman. Huwag si Bonifacio. Akala ko na natutunan. Padre, awitan kita. Padre, mahal Ano? kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, awak mo sa iyong kamay. Goodness of God, Padre yan. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yan, Padre! Sabi niyo mahalin ang Panginoon at sunod si Padre Bonifacio. Ako lang yung panglaas. Ako lang. Padre, pwede Panginoon. kong ihabol yung tanong ko? Ano? Padre, Ano? pwede kong ihabol yung tanong ko? Pwede Walang kong ihabol problema yung yan. tanong ko? O basta meron arroz caldo. Kung may arroz caldo, yung Ayaw mo yung pansit ligaw asawahan natin ng dinuguan. Okay. dinugan na. Yan. Ihabol ko yung tanong ko sa iyo. No? Siguro ito ay naka-base din sa ating readings ngayon. No? Kasi meron akong hipag na uminom siya ng Tayudan. Alam naman natin yung Tayudan. Ano ngayon tayo dyan? Yung sa palay. Oo nga, tama. Oo, marami namatay dyan eh. Oo, siya. So, ito yung na-realize ko ngayon, ito yung katanungan ko rito. Kasi dati, ang ating simbahan, kapag ka ganyung mga case na suicide, hindi sila pinapasok. Hindi sila Sister Marita. Excuse lang po. Tradisyon, oh. Hindi sila pinapapasok, hindi rin sila
minimisahan. Minimisahan. Pero ngayon, nagkaroon na, di ba? Na-remember ko kasi noong mamatay siya, so pinapasok na ng simbahan, minisahan, so binigyan siya ng... So, siguro ang pwede natin itanong dito, ano yung una na tradisyon na dati pagka ganong case hindi pinapapasok at bakit nagkaroon ng bukas ang ating simbahan sa mga ganong case para papasukin? At yung pangalawa pa rin, with my experience, ganun pala ang tao kapag ka namamatay. Yung nasa siya, yung in between, yung pagtawid, halos